Hindi po mama. Saka bakit naman ako mabubuntis eh? Wala naman akong boyfriend. Pagsisinungaling ni Scarlett sa ina. Ngunit lalong sumama ang tingin nito sa kanya. Nakaramdam naman ng matinding kaba si Scarlett. Hindi mo ko kasing edad, Scarlett. Ina mo ko. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling at kung kailan ka nagsasabi ng totoo sa akin. Sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Patakbong niyakap ni Scarlett ang ina habang umiiyak. Sorry po mama. Aniya sa ina habang patuloy na umiiyak. Tinapik-tapik siya nito sa balikat. Kahit papano, nabawasan ng kabang nararamdaman niya. Nang bumitiw sa pagkakayakap si Scarlett, huminga muna siya ng malalim bago sinagot ang tanong ng kanyang mama. Alam ko pong mataas ang pangarap niyo sa akin, mama. Sorry po kung sinuway ko kayo. Sorry po kung hindi ko na matutupad ang mga pangarap niyo sa akin. Sorry po kung sinuway ko ang utos niyo. Nagmahal lang naman po kasi ako. Pero huwag kayong mag-alala, mama. Pananagutan niya ako. Nakita ni Scarlett ang pagtulo ng mga luha ng kanyang mama. Nakaramdam siya ng matinding guilt. Sabihin mo sa akin, anak, sino ang nakabuntis sa'yo? Malumanay na boses nito. Si Asher po, mama. Nakita niya sa mukha ng ina ang matinding pagkagulat sa sinabi niya. Anong sabi mo? Si Asher ang nakabuntis sa'yo? Tumango siya dito. Mahabaging langit. Nag-iisip ka ba, Scarlett? Anak siya ng amo namin at amo na rin namin siya. Bakit sa kanya pa? Bakit? Nagmamahalan po kami, mama, at sabi sa akin ni Asher na nakahanda siyang pakasalan ako. Giit pa ni Scarlett sa ina. Natural lang yun ang sasabihin niya sa iyo para pumayag ka sa gusto niya. Diyos ko, Scarlett, paano natin ito ngayon sasabihin sa papa mo? Tiyak na magagalit yun. Nag-aalalang wika ng mama niya. Hindi na kailangan. Narinig kong lahat ang pinag-uusapan nyo. Sabay pa silang mag-ina na napalingon sa pinanggalingan ng boses. Kanina ka pa ba dyan, Armando? Ani ng mama niya. O bakit? Bakit mo ito nagawa sa amin, Scarlett? Bakit? Bulyaw nito sa kanya. Umiiyak niyang nilapitan ang ama, ngunit mag-asawang sampal ang ibinigay nito sa kanya. Sorry po, Papa. Hindi ko po kasi sinasadyang suwayin kayo. Pagtatanggol niya sa sarili. Akala ko ba iba ka sa ate Beth mo, pero mas masahol ka pa sa kanya? Sa lahat ng tao, si Sir Asher pa talaga ang nilandi mo. Nakakaya kang anak. Nagmamahalan po kami ni Asher, Papa, at pakakasalan niya ako. Pagak na tumawa ang kanyang papa. Naririnig mo ba ang sinabi mo, Scarlett? Mayaman sila, samantalang tayo duka. At tayong mga duka ay walang lugar sa katulad nilang mayayaman. Napaiyak na lamang si Scarlett sa mga sinabi ng ama. Alam naman niyang langit at lupa ang katayuan nila sa buhay ni Asher. Pero anong magagawa nila? Nagmamahalan silang dalawa at nangako sa kanya si Asher na kahit anong mangyari ay ipaglalaban nito ang kanyang pag-iibigan. May tiwala siya sa kasintahan. Alam niyang tutuparin ito ang ipinangako sa kanya at yun ang panghahawakan ni Scarlett. Mabilis siyang niyakap ng ina. Alam niyang galit ito sa kanya pero ramdam pa rin ni Scarlett ang pagmamahal nito sa kanya. Na kaya lamang ito nagagalit dahil ayaw nitong masaktan siya. Ano ba, Armando? Tama na nga, kawawa naman ang anak natin. Saway ng kanyang ina. Narinig pa ng dalaga ang malalim na buntong hininga ng kanyang papa. Magbihis ka, Scarlett. Pupunta tayo sa mansyon ng mga
Saavedra. Kailangan malaman ng mag-asawang Saavedra ang ginawa ng magaling nilang anak. Matigas na saad ng kanyang papa. Hindi maiwasan ni Scarlett ang kabahan. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mag-asawang Saavedra sa oras na sabihin niyang buntis siya. Hindi po pwede pa. Hindi pa kasi alam ni Asher na buntis ako. Pakiusap, Papa. Hayaan niyo muna kaming mag-usap ni Asher bago natin ipaalam sa mga magulang niya. Nagmamakaawang sabi niya sa ama. Ngunit porsigido talaga ito at sa tingin ni Scarlett ay walang makakapigil dito. Hindi man pabor si Scarlett sa gusto ng ama ay wala siyang magawa kundi ang sundin ito. Ayaw niyang dagdagan pa ang galit nito sa kanya. Habang nagbibihis si Scarlett ay pumasok ang kanyang mama. Malungkot siya nitong tiningnan. Mahal na mahal ka namin anak pero bakit mo sinira ang tiwala namin sa iyo? Gusto kong magalit sa iyo pero hindi ko magawa dahil nananaig pa rin sa akin ang pagiging isang ina. Isang ina na walang ibang gusto kundi ang mapabuti ang kanyang anak. Isang ina na ang tanging pangarap ay makitang makapagtapos sa pag-aaral ang kanyang anak at magkaroon ng magandang kinabukasan. Labis akong nasaktan sa ginawa mo, Scarlett, pero wala na kaming magagawa kundi ang tanggapin ang kapalaran mo at suportahan ka sa bagong mundo mo na iyong tatahakin. Hindi na namalaya ni Scarlett na umiiyak na pala siya. Nakokonsensya siya sa kanyang ginawa. Sinira niya ang magandang pangarap sa kanya ng mga magulang. Magsisi man siya ay huli na ang lahat. Patawarin mo po ako, Mama. Patawad kung sinuway ko kayo. Pangako ko po sa inyo, hindi magiging hadlang ang pagbubuntis ko para hindi matupad ang mga pangarap niyo sa akin. Hindi man ngayon pero pinapangako ko sa inyo, darating ang araw na ipagmamalaki niyo ako bilang anak. Walang ibang narinig sa kanyang kwarto ang mga sandaling yon kundi ang pag-iyak nilang mag-ina. Pagkatapos niyang magbihis ay kagad silang nagtungo sa mansyon ng mga Saavedra. Dahil doon nagtatrabaho ang kanyang mga magulang, kaya mabilis lamang silang nakapasok sa loob. Eksakto namang nasa living room ang mag-anak. Nagtataka pa ang mag-asawang Saavedra sa pagpunta nila doon ng alanganing oras. Sa totoo lang, mabait naman ang mag-asawa pero may ugaling pagkamata pobre ang babaeng Saavedra. May nangyari ba, Armando? Kaya napasugod kayo dito ng alanganing oras? Ang lalaking Saavedra ang nagtanong sa kanyang papa. Huminga muna ng malalim si Mang Armando bago sinagot ang tanong ng amo. Meron po, sir. Malaking problema ang ginawa ng anak niyo sa anak namin.